Praise the Lord. Amen. One day at a time. Yan po yung hindi natin masyadong matutunan. We want everything today until next year. Well, may bisita ho yata tayo, no? Okay. May bisita ho tayo si Alma. Okay, si Alma. Alma, makikita yung please. Yan, amen. Kanino bisita mo, ma'am? Praise the Lord. Galing po kayo saan? Sa Tuntungin. Okay. Then I think meron din tayong BYSC attendee, di ba? Siya mag-ina. Okay. Brad, ano ang pangalan mo? Renz? Second time mo na. Okay. Taga saan ka, Brad? Sa Lucena. Okay, amen. Okay, tayong lahat po ay magsitayo at buksan natin ating mga Bibles. Mamaya natin sila masyadong i-welcome, ano? Si Alma at ang kanyang anak. Well, one day at a time. Man. At ating pinag-aaralan ang itinuro sa atin ng Panginoon, a pattern of prayer. And dapat talaga yan ay hindi natin nakakalimutan. So, we are now in verse number 11. Memory verse yan. Madaling memory verse. Amen. Matthew 6:11. Okay. Okay, ready? Go. Yan. Hindi yan Lord's Prayer. That's a verse. A memory verse. Ang Lord's Prayer ay nandun sa John 17. O kaya nandun din siya sa panahon na nandun siya sa cross when He said, Father, into Thy hand I commend my spirit. Or Eli, Eli, lama sabachthani. Those are the prayer of the Lord. Yan prayer niyan, Father, forgive them for they know not what they do. That's really, those are the prayers of the Lord. At nung bago niyan ang tawag niyan, bago niyan buhayin muli sa mga patay si Lazarus, he still prayed. Bago siya nagbigay ng pagkain, he prayed. So ito pong bahagi na yan ay mali kasi ang tradisyon at saka ang relihiyon. Nakala nila, kaya nga the Lord's Prayer, kanta pa lang, nakalagay the Lord's Prayer. Ay maling-mali talaga yan. But the Lord said, after this manner, di ba? Verse number 9, after this manner, pray, therefore pray ye. Ganito tayo manalangin. At isa sa kontentong panalangin na yan is really, verse 11, ano nga? And tonight, ay gusto ko pong maunawaan natin yung living one day at a time. Oo, magandang bagay. Tayo muna ay manalangin. Muli po, Panginoong Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa amin para muli naming intindihin ang mga bagay. Bakit nga po ito ay inyong inilagay to remind us that whenever we pray, that we ought to live indeed in fullness of this day at a time. Maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. Itong living one day at a time ay ibang-iba ito sa mga arawan, ha? Di ba? Pag sinabi mong ikaw ba ay
Ano ang iyong trabaho, arawan o hindi? Yung pag pinag-uusapan niya, alam niyo yung arawan, mga bata? Okay, at saka yung mga matatanda. Di ba yung arawan, pag ikay nag-hire ng mga magtatrabaho, merong arawan, per araw lang sila. Kaya yung mahabang trabaho, tapos arawan yung inyong kinuha, pag hindi mo binantayan, nandun lang siya sa isang araw para sumweldo at hindi niya matatapos yung dapat matapos. Kasi arawan nga. Pag-arawan talaga yan. Yun yung mga maling kaisipan sa arawan. Hindi ho yun ang ibig sabihin nito, yung arawan. Hindi rin yung sinasabi, or living one day at a time, ay yung one day millionaire. Yung mga sumweldo ngayon, one day millionaire. I'm not saying that. Amen. Yung living one day at a time ay bagay na itinuro sa atin ng Panginoon because there is a great difference between the eternal and temporal. So magkaiba yun, no? Yung pag-temporal kasi ay nawawala naman talaga yan, nabubulok. So, you see, bilang mga anak ng Diyos, ay dapat naintindihan natin ano ba talaga yung sinasabing daily bread. Bakit ba tinawag ng Panginoon na give us this day? Bakit maging tayo po ay aware to live our lives daily? Kaya po yan, yung salitang daily din, kaya ho, sinabi natin daily para hindi yung mga marami dito sa atin din, Pilipino, manyana, di ba? Ano yung manyana? Mamanyana. Mamaya na ho yan. Okay. Sa kamamamaya, gabi na. Mamaya na ako babangon. Meron pa namang oras. Ay di mamaya na, late na. So hindi yun ang ibig sabihin ng one day at a time. Ang one day at a time kasi ay bagay na may tinuturo ng Diyos but do not apply it in a wrong way. Amen? Gusto maging klaro yun. That is the context of which and why we are talking about this. At ito po ay sa gagaling ng bawat isa sa atin. And then, of course, the eternal reward that God has in store for us ay magkakaroon din tayo. Okay? Yung living one day at a time is just like kayo mga estudyante na nasa academy, yung daily goals ninyo. Tingnan ninyo yung laging si Mamayana. Hahabulin ko na lang yung mga number of pages. Kaya at the end of the year, dagdag na naman yung mga pages na hindi niya nagawa. Because you do not live one day at a time. Naintindihan niya? Sino yung, hindi ko na patataasin. No? Kasi dyan po, mga kapatid, sa academy, mayroon niya mga pages. Mga ano yan, kumbaga yan ay booklet per subject matter. At yan po ay nakaalat na yan sa isang subject. Dapat 3 pages magawa mo sa isang linggo. Sa isang quarter kada subject. Pero siyempre hindi mo na matatapos yan lahat-lahat kung wala kang daily goal. Matatapos mo yan, say yung 3 pages na yan,
ay tig 30 pages. Dapat yan, naatado mo yan everyday. Para pagdating doon sa quarter, ay maayos na. Natapos mo yung isang subject, math. Kaya lang, meron pang English. Sabay-sabay yan. Kaya 18. Kaya kung ilang subject matter yon, 6 times 3, 18 times 30, ilan na? 18 times 30. Ha? 540. So sa 4 na araw, divided by 540, dapat ilang pages? Kung tig 30 pages yun, ilan ang natatapos? 540 divided by ano? Ilan ba isang quarter? 8, di ba? 8 yun. Tapos times 4. 80 times 8 times 4. 24. Okay. So 540 divided by 32. Oh, tingnan nyo, binamali nyo ako eh. 540 divided by 32. Ilan na yun, math? Ikaw ang math teacher dito. 17 pages per day. Dapat yun, 17, bawat subject. Meron yan. Para tapos. Pag yan ay, mamaya na, bukas na, hahabulin ko na lang. Unfinished goal na lang. Unfinished goal ka, hanggang doon, unfinished goal. No, di ba? Ganun. Ganun po ba yun? Oo, inisa-isa ko na nga kayo. Hindi nyo pa rin naintindihan. Ngayon lang. So, ganun din yan. No? One day at a time. Because there is a goal. Live the day-to-day in full. Otherwise, you will not, number one, you will not be able to get into your eternal dividends. Wala ka nun. Pangalawa ay, marami sa atin, when we do not learn how to live one day at a time, kaya marami ang sawang-sawa na at the end of the year. Tingnan ninyo mga bagong mananampalataya o kaya bago sa pagkanta sa choir. Nung unang kanta, tuwang-tuwa. Pangalawa, natutuwa. Pangatlo, tuwa. Pang-apat, natuwa. Ano na lang? It's a burden. And then at the end, bago mag-isang buwan, quit na. Kasi napagod na. You know why? Because they do not know how to learn or how they have not learned how to live it daily. Bawat awitin dapat ay nai-enjoy mo yun. Living one song at a time, yung parang ganyan din ang sinasabi. Para pag kumanta ka, ay hindi ka Chinese. O kaya hindi ka Koreano. Nakabuka ng bibig nilang lahat, ikaw naman nakatikom. Bakit Koreano ka eh? Iba yung salita mo. Because you have not learned to live one day at a time. Para mas estudyante din sa Bible School. Sa unang pasok, tuwang-tuwa. Sa pangalawa, hindi na because you do not enjoy every session and you do not live it one day at a time. Ang nakikita lang natin ay yung pagod. That's why the Lord has started to teach us this. Okay? So, you see, He used our daily sustenance in order to teach us to live one day at a time. Tingnan niyo po doon sa Deuteronomy or Exodus chapter 16.
Exodus chapter number 16. Verses 4 and 5. Ito ay ang mga Israelites, galing sila saan? Sa Egypt, where they can get as much as meat and as much as what they eat daily. At marami siguro silang naiimbak. Galing sila sa isang lugar kung saan natutunan nilang mag-imbak. Remember that in the famine, si Joseph ang nakaisip kung papaano mag-iimbak ng pagkain hindi daily. Ano yung pag-imbak niya? For 7 years. Matindi yun 7 years na pag-iimbak para ma-preserve ang buhay ng hindi lang ng Egypt, kundi ng Israel at mga karatig na mga bansa. So naging kaisipan nila yun. Kaya pagdating nila sa wilderness, when they were in wandering, bawat lugar, they would live from one place to another. Hindi sila mag-stay permanently. So naging ugali din nila yun. Dito sa Exodus chapter number 16, verse number 4, Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or no. And it shall come to pass that on the 6th day they shall prepare that which they bring him. It shall be twice as much as they gather. Ayan, liwanag nung sabi ng Panginoon, papadala ako ng mana, pagkain ng anghel, pinatikim sa Israel. Matindi yun pribilehyo. Na hindi pa nila natitikman. Galing sa langit yun Sino nagluto? Sino nagprepare? Ang Diyos. Kumbira. Amen? Galing sa langit yun And he said, pero, you just gather what you can eat today. Every day yan. Pero pagdating ng Saturday or on the 6th day, dapat twice na yun. Kung anong kinakain nyo sa 2 araw, yun na yung i-gather nyo yan. Pero ano nangyayari? Ano ang ginawa nila after that? Diba yung iba, tigas sa ulo. Kasi sabi na, kukuha na naman kinabukasan. Dito na lang! Kaya, kumuha sila na sobra. Ano nangyari sa mga sumobra? Nagkauod. At nangamoy. Bakit? Sabi ng Panginoon, matutunan nyo nan to live daily. That I can give you the bread that you need daily. Ang tigas kasi na ulot, mahirap naman talaga yun, no? Lalo na pag yung kasanayan mo ay iba sa ngayon ibinibigay na klase ng buhay ng Panginoon. Lalo na sa ating panahon, may ref na. Di ba? Kaya parang ang hirap yata nito, yung uubusin mo lahat yung mga nandyan. Di ba? Kaya, isang bagay na dapat nating maunawa. Pero
Pero tingnan nyo, ang Diyos, may programa siya. Ang programa niya ay maintindihan natin na yung mga bagay na nabubulok, wag kang masyadong mag-worry sa mga bagay na yan. That was actually the lesson of the Lord. Alam nyo, marami, kahit mga Kristiyano ngayon, you know why we are not able to give for the Lord? Because we fear na sa ating pagbabalik ng tithes at pagbibigay sa Panginoon, na magkukulang tayo. Na makukulangan tayo. Bakit nga? Kasi nga, siyempre kung ang iyong nga namang income, yung sweldo mo, 10,000. Tapos babawasan mo pa yan ng, magkano tithe? 1,000. Pagkatapos may offering pa, di magkano na lang? Sabihin natin nag-offering ka ng piso dahil sa kakuriputan mo. Di ba? 1,000 and 1. So 1,000. So magkano na lang pera mo? 8,999 na lang. Tama? Sabi ko, sayang kasi yung 1,000 na yun eh. Kung yan pa naman ay nailagay ko doon sa electricity namin. Kung kaya naibili ko ng, di ba? Kaya tayo nagdadamot sa Panginoon. Kasi nasasayangan tayo noon. Pero sabi ng Panginoon, hindi bagay ako nagpo-provide niyan sa'yo? Magkukulang ka pa rin? Samantalang yung mga bagay na yan ay nabubulok nga. Hindi mo naman yan mapapakinabangan kahit para lahat ay para sa iyo. Kaya ka pinag-iipon para maibigay mo sa gawain ng Diyos ay para meron kang eternal reward. Damot mo pa rin sa Panginoon. Alam mo yung mga tao na talagang hirap na hirap pagbigay ng tithes, hirap na hirap talaga, ang sakit-sakit sa puso. Paano nyo nasasabi yan, Pastor? Kasi nangyari na sa akin yan. Ilocano to, eh. Ang pera ko, ang sweldo ko, yung pera mo, libre mo ko. Kung ayaw mo, ay di wag mo. Kasi talagang parang ano ba? Parang yung kwento na, yung Ilocano, Bisaya at Tagalog ay nag-contest. Sabi nila, yung sa lulubog sila. Di ba sa river, yung patagalan sa ilalim. Ang unang lilitaw, magpapakain. Yung pangalawang lilitaw, siya ngayon ang gagastos doon sa pamasahe pa uwi. Yung pinakahuli, wala yang babayaran. Aba. Sino yan? Ilocano, Bisaya at Tagalog. Di, 1, 2, 3, lahat niya, ganyan. Tulago naman. Umaya-maya. Ay, hindi nakatisin Tagalog. Ay, di, gawin siya. Di, siya yung magpapakain. Amen. Umaya naman. Di, sino na lang natira? Ay, di yung Bisaya na lang at saka yung Ilocano. Aba, hindi yung Ilocano kumapit sa bato. No? Tulo na dugo. Wala talaga kasi sa kapit tuko. Maya-maya, hindi na nakatiis yung Bisaya. Ay, di ayos na. Di siya na yung wala na. Sino, wala nang gagastusin. Ilocano, pero dahil
Ayaw pa rin niya, baka naisahan lang siya. Ayaw pa rin. Ayun, hanggang sa nalunod at namatay. Oh. Marami mga ganyan. Ano yung mga temporal na mapapaltan naman yan sa ibang mga pagkakataon at paraan. Amen? Oh. Ano yung mga temporal na ganyan? Marami talaga, para talaga yung kapit-tuko. Hanggang sa ikamatay na lang niya para doon. Ay nabubulok naman yan. Para lang yung mga makinukuhanan ng cellphone. Makikipagpatayan sa cellphone. Kasi buhay na nila yun. Ang pinakamahalaga ay may buhay ka. Amen. Kaya tinuturo ito ng Panginoon because man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. See, our daily sustenance, yan po ay nais ng Diyos na matutunan natin na magtiwala sa Kanya. At the same time, tayo po ay matutunan natin maging kontento sa meron tayo. At magpasalamat sa Diyos that we still have something to put inside the stomach. Kiko konti o marami, masarap o walang lasa, basta may inilagay ka na dyan sa tiyan. Ano bang mas mahalaga? Life is more than meat. Hindi ba gayon tinuro nga niya, kung yung sparrow, o kaya yung lilies in the field, hindi naman yan mga nagtrabaho. Pero God was feeding them. Hindi niya sinasabing huwag ka na magtrabaho din. Hindi yun yung application nun, kapatid. Ang pinag-uusapan dito is between the temporal and the spiritual. Na dapat maunawaan natin that we have to really trust the Lord that He will provide for our needs and not forsaking that which is more important in our lives. Kumbaga, ipaprioritize natin yung mga bagay na yun. Yung bagay na spiritual, yung bagay over our temporal things. Natatandaan niyo yung Zarephath woman? Di ba? Yung widow woman. Sa 1 Kings chapter 17. Ano nangyari dyan? Mga Sunday school teacher, tulungan niyo ako. Alang sa mga batang nasa Sunday school pero hindi niya naintindihan yun. Di ba? Yung Zarephath woman, widow, balo. Pagkatapos yung panahon na yan ay tag-gutom. Pagkatapos, ang sabi ng Panginoon kay, sino yun? Elijah. Si Elijah, hindi si Abraham. Okay, si Elijah. At sabi ng Panginoon kay Elijah, punta ka sa Zarephath. At dahil nga nandoon yung woman who will sustain the kinuman ko na yan. Siya magpapakain sa'yo. Pagdating niya doon, nakita niya sino yung balo. May isang anak. At nangungulekta ng, anong kinukolekta? Biro mo yan, pat-pat lang. Hindi siya nangungulekta ng malalaking mga pangluto. Pat-pat lang. Ano ibig sabihin nun? Kasi hindi naman siya magluluto ng lechon. Ano lulutuin niya? Isang piece of cake. Tig-isa lang ng anak niya. Pag kinain na nila yon, ubos na. Tama? Ubos na.
Tapos darating yung pastor. Ay, pakainin mo muna ako, sabi ng aking Diyos. Pambihira, no? Ito nga, nakikita mo stick, di ba sinabi niya yun? I'm just gathering stick, pinakita. Inulit pa niya. Kitang-kita na, obvious naman yun. Pag ikaw ay nagpunta doon, makikita mo patpat pa lang yung ginagather niya para sa panluto. Alam mo na, hindi siya magluluto na matagal. Pag nakakaintindi ka, if you can read between the lines. Pero inulit pa rin niya. Pero mo yan, kukunti na nga lang ito para lang sa amin. Pero anong sabi ng propeta, gawin mo muna yun, sunod mo na lang yung sayo. Siguro, di ba, kapag iniisip mo, oo nga naman, mamamatay din lang naman ako di maglingkod na ako sa Panginoon, ano? Siya'y kakarampot na tinapay. Ipaglalaban ko pa ang aking karapatan. Pwede naman siguro akong uminom na lang ng tubig. Ano? Mabubusog pa rin naman ako. O kaya kung hindi mga damo-damo dyan. Baka naman pwede. At least, naisip niya, para nga pala ito sa propeta. Sa gawain ng Panginoon, may bigay nga. Prioritize niya ang gawain ng Panginoon. Oh, ano nangyari doon sa chapter 17 pag binasa natin lahat? What happens? Di ba hindi siya naubusan ng lulutuin? Hanggang sa matapos ang taggutom, meron silang pagkain. So it was not a reason for them, for her, because she understood, man shall not live by bread alone. She understood, I have to live daily, and this daily, I have to serve my Lord first before me. Yan ang sinasabi ng Panginoon. As we are tempted with our daily sustenance, not to serve first the Lord, na i-prioritize muna natin ang ating sarili kaysa sa gawain ng Diyos. Pero may mas matindi pa dyan, di ba? Tandaan ninyo yung poor widow woman sa Luke chapter 21. Ano naman itong panay widow? Bakit kaya mga widow? No. Bakit ba widow ang ginagamit na? Kasi ito yung mga walang-wala. Hindi kagaya ngayon, mga kabataan. Pag mga widow ngayon, marami silang pera. Kasi marami silang mga, ano yan? Ayun, mayroon silang pensyon, meron silang insurance, lalo na kung ang asawa nila ay multi-millionaire. Tapos ang insurance nila ay bilyon. Pinapatay nga nila yung asawa. Para mapakinabangan nila yun. Hindi, nangyari yan sa Amerika. Nakulong nga yung babae. Kasi pinapatay niya yung asawa niyang merong multi-billion na insurance. No? Kasi ganyan kagahaman ang tao. Kaya ang Panginoon, pinili niya yung mga widows. Kasi doon sa panahon na yan, ang mga widows, walang-wala talaga. Wala trabaho. Kasi sa bahay lang ang babae. Wala yan ay lagi na lang yan ay nakasandig sa kanyang asawa. Because the father is always the breadwinner. So, ang example niya, ito yun, mga widow. Kaya isa yan sa paborito na subject ng ating Panginoon na ituro patungkol sa mga bagay na paglilingkod sa Panginoon. As they are the poorest of all, and yet they have learned indeed to
live daily. Sila yung nakakaintindi ng daily bread. Give us this daily bread. Kasi wala sila talagang kakayanan din. Pag second-class citizen, ika nga, hindi yan mga kinukuha sa trabaho. Hindi yan kinukuha sa trabaho. Mas preferred nila ay mga malalaki ang katawan, siyempre. Mga task na kailangan mo na puwersa, yun yung ginagawa nila. Eh, mga trabaho noon, wala pa namang white-collar job. Hindi kagaya ngayon, no? Ano na lang, computer lang, nasa bahay lang, pag ganyan-ganyan, aba, mga milyon-milyon ng mga kinikita ng mga ito. Di ba? Mga work from home ba yan? Oo. Tapos sa mga kliyente nyo, nasa ibang bansa, pag ganyan-ganyan lang kayo, pagkatapos mamaya, gumana niya na ito, tapos magsa-shopping na, no, di ba? Ganun lang. Ang lalaki ng mga kinikita ng mga yan. Tanungin nyo yung mga nag-o-online diyan, na trabaho nila. Ang lalaki ng mga kita ng mga yan. Hindi ko alam kung anong kanilang ibinebenta. Pero sila talaga yun, mga malalaki ang pera, ang bihira, ganun lang. Oh. Hindi ka lumalabas ng bahay, pero may sweldo ka, ano? Oh. Nung unang panahon, wala lang ganyan. Kailan, manual lang talaga yan. Kaya yung mga babae, hindi yan masyadong kinukuha. And dito yung widow woman. Pagkatapos sa pagbibigay, pambihira, pumwesto pa ang Panginoon talaga doon sa pagbibigay, ano? Doon sa treasury. Napwesto pa ang Panginoon doon sa treasury. Tapos binapanood yung mga nagbibigay. Oh, tingnan niyo. Kung ang Panginoon, siya pastor, binabasa din niya yung offering envelope. Siya nga, di ba nung una, ano yun, bakit sinasabing treasure? Tingnan nyo doon sa Luke chapter 20, Luke chapter, ano yan? Luke chapter 21. Ayan. Luke chapter 21. Saan pumwesto ang Diyos? Ang sabi diyan, tama ba ako? Saan na yun? 21. Okay. And he looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury. Kasi yun sa sa templo, ganito ang kanilang giving. Parang ganito, mandito yung hindi ko alam kung nasa likod o nasa harap. Basta mayroon lugar ng treasury. So yun, dun inilalagay yung offering. Ayan. Pagkatapos, ang Panginoon umupo sa tabi. Lahat sila, nagpupuntahan. Yung mayayaman, di kita niya, di ba? Sa atin kasi ngayon, may asher, di ba? Hindi natin alam kung ano nilalagay nyo, kung meron na talaga. Tapos may envelope pa, di ba? Pwede ka naman kumuha ng envelope, tapos ilagay mo lang kahit wala laman, di ba? Pwede, di ba? At saka, pinalalim natin kasi baka marami dumukot. Di ba? Kaya malalim yun. Oh. Ang Panginoon, ano kaya gawin din natin yun? Ano yung offering? Tapos isa-isa. Okay, tayong lahat tayo, ipag-pray natin. Tapos uupo dito. Tapos bawat isa mag-offering. Tingnan natin, ano? O yun ang ginawa, tingnan nyo sa salita ng Diyos. Hindi ba siya, yan ang ginagawa ng Panginoon? Ano ang nakita niya sa pagbibigay nila? Yung mayaman, dami. Pagkatapos dumating yung widow woman, anong dala-dala? 2 mites. Ano yung mites? Sampera lang yun. Maliit yun. Quarter yata yun quarter. Pinakamaliit na uri. Yun lang yung binigay. 2.
Pero anong sabi ng Panginoon? And He said, of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all. Pag sama-samahin yung binigay nila, siya may pinakamalaki. Kahit pagsamahin na lahat ng binigay nila, tsaka yung binigay niyan, in the eyes of the Lord, this weighed more. Why? Ano ang sinabi ng Panginoon? For all this have their abundance cast. Sobra-sobra naman talaga yun. Yung iba, barya lang yan sa kanila. Marami pang natira sa kanilang kaban. Marami pala silang pera. Meron pa silang pera sa bangko. Meron silang bahay. Meron silang sasakyan. Marami pa silang pagkain. At meron pa silang tatanggapin dahil malaki yung business nila. May mga inaasahan pa sila. Pero itong balo, walang bahay, walang pagkain ng pang-2 araw o 1 araw. Wala yan, wala yang trabaho, wala yang aasahan. Pero itong 2 mites, that was all that she has. Pero ibinigay niya para sa gawain ng Diyos. She gave all. Ganyan magsuma ang Panginoon. Because she understood what it means to trust the Lord in her daily sustenance. Yun po yung ibig sabihin, nagtatrust ng daily sustenance. Na hindi niya pinababayaan yung gawain ng Diyos. Na mas priority niya sa kanyang ang mga bagay na maibigay sa gawain ng Diyos so that there will be meat in the house of the Lord. Amen? Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat naintindihan natin yun. That is the real thing about our daily sustenance, daily bread. And when we are tempted not to give, not to prioritize the work of the Lord, because of our lacking, pag sinasabi na, kasi ko kunti lang to, para sa amin na to, then you have not learned the truth of, ano sabi ng Matthew 6:11? Give us this day our daily bread. Prioritizing the work of the Lord over our own. Amen? Bakit kumunti ang amen na nirin? Ay, salita ng Diyos yun. Wala sa akin yun. That is not my idea. Mahirap naman talaga ho yun eh. Pero kung ang mga dahilan natin kung bakit sa kakuriputan natin sa gawain ng Diyos, because magkukulang ako at magkukulang ako at magkukulang ako, ay magkukulang ka nga. Pero kung ibibigay ko ito, hindi ako magkukulang sapagkat pagpapalain ng Diyos, that is the right spirit. And there are many Christians who can testify. I can testify. Many of us can testify. Many faithful men and women can testify that God has provided. Yun ang totoong daily. Give us this day our daily bread. Amen? Oh. Hindi yung ikinukumpara natin lagi na wala tayo. Hindi, magpo-provide ang Diyos. Mga temporal lang naman yan eh. Amen? Okay. Second, 3 kasi ito. Living one day at a time is our daily service. Our daily service.
Kasi tayo po ay may daily duty. Tingnan nyo, ano masabi ng Ecclesiastes chapter 12? Ecclesiastes chapter number 12. Proverbs, Ecclesiastes 12, verse number 13. Ito rin ay hindi maunawaan ng marami sa atin. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole what? Duty. A service, duty. Yan, service na yan, duty of man. Pag sinabi mong duty, it doesn't matter whether you feel it or not. Duty. It's your duty to do it. Kung minsan tayo ay naglilingkod because we are what? We feel like doing it. Because we are happy about doing it. Kaya tayo naglilingkod. Pero dapat mong tandaan, it is our duty. Dapat mag-mature ka na. Tingnan nyo, tanungin nyo yung mga magulang nyo kung gustong-gusto na talaga magtrabaho. Pero bakit sila nagtatrabaho? Bakit sila nagpapakaalipin? Because it's their duty. You know why? Para lang bigyan ka ng baon mo na pinambibili mo lang ng load. Duty kasi nila yun. Kahit may sakit ang mga yan, hindi ba? Kaya sinasabi na the show must go on. Gagawin pa rin nila yun. Yung nanay magluluto pa rin at maglalaba. Kahit ang tigas ng ulo mo. Ngaling-ngali na nga niya sunugin yung damit mo eh. Pero lalabhan pa rin yun. Paplansyahin pa rin yun. Bibilhan ka pa rin. Kahit kung minsan, kahit hindi mo sinasabi sa kanya at nagpapasalamat at plinansya niya yung damit mo, o kaya nilaban, hindi ka man lang makapagpasalamat. But because it is her duty, ginagawa pa rin. Ano? Amen. Bakit hindi na kayo maka-amen? Amen. Kaya dapat mag-mature ka. Marami sa atin, maging sa paglilingkod sa Diyos, pagsinipag. Kaya tingnan mo, pag pumunta ka sa simbahan, pag pinag-aadya, makakapunta ng simbahan. Ba, tagal mo na Kristiyano, palate-late ka pa rin. Tapos pasulput-sulput ka pa rin doon sa ginagawa mo. Ay kung duty mo yan, duty mo yun. Mag-mature ka na. Kahit masama ang loob, kahit pa nahihirapan, dahil duty mo yun, gagawin mo yun sa Diyos. Hindi ba guys si Noah? Anong gina? Build an ark. Biro mo yan, daily in his life, he was building an ark alone. Ilang taon yun ilang taon yun. Ilang taon na yung sinasabi niya magpapadala ang Diyos ng ulan na wala namang kaulan-ulan. But because it was His duty from the Lord to build an ark, at saan pa niya ginawa yung ark na yan? Doon sa bundok, that logic will tell you, how in the world why are you building an ark here? Kung hindi ka naman daw fool.
foolish Noah. But for 100 years, and daily, every time that he goes to work, daily, he was being mocked. And yet, because that is his duty, he has to work. Si Ezekiel, hindi ba? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? I make thee a watchman. Ano ibig sabihin ng watchman? Ikaw yung taga-sigaw, taga-warning. Mayroon ng kaaway, may kapahamakan. And you do not stop doing that. At ano yung experience pinakuha sa kanya ng Panginoon doon sa kanyang buhay, sa chapter 24? Ano sabi? Namatay yung asawa niya. Tingnan nyo sa Ezekiel chapter 24. Ezekiel chapter 24. Kinuha ng Diyos yung asawa niya. In verse number 18, so I spake unto the people in the morning, and at even, what happens? My wife died, and I did in the morning as I was commanded. You see, even in his mourning, because that was his duty, he had all the right to stop and mourn. But his duty was to be a watchman. Duty niya yun eh. Babalikan ko na lang. Pero duty ko yun kasi. Kaya kailangan gawin ko. Amen. Jeremiah. Hindi ba? Anong tawag ng Panginoon sa Jeremiah? Sa chapter number 1. Ang sabi niyan, I made thee a prophet. Nung una sabi niya, bata pa ako, hindi ako marunong magsalita. Magsalita ka, ako magbibigay sa'yo ng salita. You just preach, and preach, and preach, and preach the word. At alam natin yung istorya niya, 5 kings ang kanyang pinaglingkuran. For more than 40 years, he kept on preaching the Word of God. Sa panahon ni King Josiah, sa panahon ni Jehoahaz, sa panahon ni Jehoiakim, sa panahon ni Jehoiachin, sa panahon ni Zedekiah, those 41 years. And no one even listened to him. But because it was his duty. Yan sabi ng Panginoon, give us this day our daily bread. There is a daily duty that you must do. And God is going to provide. And God is going to give you the direction. And you are supposed to do that because the reward is there, not here. Yan ang tinitingnan ng Diyos. Kaya kung ikaw ay mananampalataya at ikaw ngayon nagsuko ng buhay mo para sa gawain ng Diyos, ay dapat lamang ikaw ay lumago na at ikaw ay magkaroon ng sense of duty. Amen. Kaya panahon ng pagpunta sa assembly, dapat nandyan ka. Panahon na kayo umawit ng choir, dapat nandyan ka. Panahon na magturo, dapat nandyan ka. Panahon na mag-soul winning, dapat nasa soul winning ka. Panahon para dyan sa lahat ng panahon, for there is always a season for everything. Then be a responsible servant. Hindi yung pag meron ka ng pag maganda-gandang pakiramdam ko. Pag sinagot na ako,
duty, daily service. Amen? Tinawag ka maglingkod. Are you saved? Amen. Tinawag ka maglingkod. Mag-ano ka naman? Mag-improve ba? Amen? Give us this day our daily bread. Living one day at a time. Yan ang ibig sabihin ng living one day at a time. Hindi ka mabibigyan ng dereliction of duty o yung hindi mo ginawa yung duty mo sa panahon na dapat may duty ka. Duty ka na mag-pray, wala ka. Sa mga prayer warrior, duty kang kumanta, wala ka. Duty ka na magturo, wala ka rin. Aba, ano nangyari doon? Masama po ang loob ko eh. Mag-mature ka na, kapatid, no? Hoy! Mature! Ang duty, duty. Ang trabaho, wala personalan. Doon mo gagamitin yung trabaho lang. Walang personalan. Amen? Yan ang dapat naintindihan. Kaya sinabi ng Panginoon, give us this day our daily bread because we have a daily duty. A duty that we should do it without favor or without skipping it. And then third, give us this day our daily bread means our daily strength. Diba si Apostle Paul, he wanted to do something else pero hindi niya magawa. You know why? Dahil sa sakit niya. Ano sabi niya doon sa 2 Corinthians chapter number 12? 2 Corinthians chapter number 12. Verse number 7, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above. So may sakit siya. Ano yung sakit niya? Dalawa kasi yan yung pinagpipilian nila. Pero pwede nga yung mata niya na lumalaki. Kasi yan ay bunga ng pagbabato sa kanya. Binabato siya. So sa pagbabato sa kanya noon, sa kanyang ay natamaan yung mata niya at yan ay pag nagsasalita o kaya nagbabasa, lumalaki yan, masakit. Try nyo kaya yan. Palakihin mo mata mo. Di ba? Tapos may sakit yan. Yung habang nagpupuwersa ka na magsalita ay napapaganyan. Kaya ipipikit mo na lang. Masakit yun. Mas marami pa siyang sinusulat na salita ng Diyos. Ginagamit siya ng Diyos para i-preserve yung kanyang salita. So gusto pa niya na, sana maisulat pa niya yun, makita niya at mabasa niya. So nung sabi ng Panginoon, this thing I besought, verse number 8, for this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me. Nahahadlangan ako na gumawa ng mas malaki pa. Nangihina ako, nakakapanghina yung bagay na yan. Pero ano sagot sa kanya ng Panginoon? Verse number 9, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kasi naintindihan niya that daily strength comes from the grace of the Lord. Totoo that he is now suffering, but he can still serve the Lord, and he can still go on.
Kaya sa kanya, hindi siya nag-quit. Do you know why? Because he had that daily strength, the very grace of God that was so much sufficient. Kung minsan, marami tayo din talagang mga pains sa buhay natin. But look at Joseph. Binabasa natin ngayon, di ba? Sa ating Bible reading, I hope you are with us at nakikita mo kung how Joseph, from being put into the pit, di ba? Itinapon ng mga kapatid niya doon. And then ipinagbili, napunta siya doon sa Egypt, and then he was put in prison. Biro mo sa lahat ng mga yan. Pero tingnan niyo ang sabi na, that the Lord was always with him. At doon sa paghihintay niya, he endured rejection. He endured injustice. And he was there patiently waiting and having fellowship with his God. Kaya tingnan po ninyo, no? Hindi siya na-discouraged. Yes, he may have been agonizing in the pit, but the Lord was with him. Pagdating niya doon sa Egypt, kinuha siya ni Potiphar, and then because God was with him, he had that fellowship with the Lord, and then nakita siya ni Potiphar, iniligay siyang pinaka-manager. Noong siya ay pinagbintangan, hindi na siya lumaban. Pumayag na lang siyang pumunta doon sa prison. And yet, in prison, God was with him. He enjoyed it. Nagbunga pa rin yung kanyang mga ginagawa. Ito yung tinatawag natin, he was blooming where he was planted. Kung nasaan siya, whether in the pit, or even in the prison, or even in the palace, he was blooming. Lumalago, lumiliwanag kung saan man siya inilagay. Nagkakaroon siya ng sense of not only responsibility, but he is able to really live fully, one day at a time, ano man yung sitwasyon sa kanyang buhay. Nakakapag-adapt siya because he was with God. That was a daily strength. Araw-araw yung kalakasan na binibigay sa kanya ng Panginoon. You see, bilang mga anak ng Diyos, sa ating paglilingkod, marami talaga tayong mga trials and temptations sa ating buhay. Mga bagay na gusto natin, pero hindi natin magawa. But then, the Lord said, give us this day our daily bread. Kailangan natin yun. And He provides these things only if we live one day at a time. Amen? Anong pinagdadaanan mo ngayon? You just enjoy it. Enjoy that. Bloom. Magamit ka pa rin ng Diyos. Amen? Amen. Sa tingin marahil ng iba ay it's a negative, iba yung impact. But just go on. And do something else for the Lord. Do something else worthwhile. And enjoy whether you are below, in between, or nasa top. Pareho lang yun. It's all the same. Why? Because God is with us. Amen? Daily. Give us this day our daily bread. Yeah, whether we are in pain, or whether we are in tears, or we are laughing, or we are joyful, we are in abundance, or we are in distress, or we are in famine, perhaps, then live one day at a time. Experience mo yun. And live one day at a time. Kaganda yung kanta, no?
I'm only human. I'm just a man. Lord, help me believe in what I can. Ano sabi mo? In all that I have. Show me the stairways I have to climb. Lord, for my sake, teach me today, one day at a time. Enjoy your journey with the Lord daily. Amen? Sa ngayon, tutulog tayo. Actually, bukas is another day. Sa Pilipino, pero sa isang Hudyo, the day begins tonight. Oh, kaya nga yung Bible, di ba? From evening to morning is the first day. And then from evening to morning is the second day. So saan nag-uumpisa ang araw? Evening. Kaya ngayon, dapat talaga maganda ang evening mo. Talagang dapat, good evening, ladies and gentlemen. Amen. Oh, kaya yung mga hindi nagdi-devotion sa gabi, bad evening, bad day. You start it right. Kaya yung mga hindi rin umaattend ng Sunday night, wala rin ng magandang Monday. Because, you know, it starts always with your evening. Okay? Amen? One day at a time. Tayo lahat ay magsitayo. Muli po, dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong salita at nawa ay patuloy naming nauunawaan ang inyong nga pong itinuro dito. That we should ask always, we should be reminded in our prayers that you give us our daily bread. Maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito. Ikaw ay manguna sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Habang tinutugtog ang awiting paanyaya, I don't know how the Lord has worked in your heart. Have you learned to live daily in God's provision?